So ito po yung pinaka-formula natin sa ating phase voltage. So phase voltage is equal to line voltage divided by square root of 3. So yung square root of 3 po is equal to 1.73. So sa 380 volts to 20 volts na system, so meaning yung line voltage natin is 380 volts. So divide lang natin yan ng square root of 3, which is 1.73. Makakuha natin ang 219.65 volts, or convert natin sa 220 volts. So meron pa yang syempre tolerance, so plus minus. So basically nasa 5 to 10%. So pasok na pasok pa rin yan, kaya yung ating reading is lalagpas pa yan ng 220. Magre-range pa yan ng 220 to 230. Sa 400 volts system naman, ito naman ay magre-range ng around 220 to 240 volts. So 400 divided by 1.73, which is yung ating square root of 3, makukuha natin yung 231.21 volts or 230 volts system. So ito lang po yung pinaka formula kung paano kinuha yung phase voltage between sa ating line voltage sa 3-phase Y connected na power supply. At para po pala sa ibang gusto nag-i-inquire sa about sa motor control at saka sa mga house wiring or mga DIY repairs po sa electrical at sa anumang mga repair sa bahay, pakibisita po yung ating playlist sa ating YouTube channel po na Local Electrician. At meron din tayong Facebook page na Electrician's Guide. So marami po tayong mga post doon, mga DIYs at saka mga tutorials. Pakibisita nyo lang po para updated kayo lagi sa ating mga latest na pinopost. So yan po, marami pong nagtatanong saan daw ba natin binase yung ating overhead service drop conductor minimum size po. Yan, 8mm po copper or 14mm aluminum or copper clad aluminum. Nasa Philippine Electrical Code po yan.